Praise God. Last Sunday po ay paksa natin yung resurrection. Yung kahalagahan nung bakit tayo nananampalataya. Dahil nga sa pagkabuhay na maguli. Sapagkat si Jesus ay namatay at ang pinaka tinatawag na sustansya o essential nung ginawa niya sa krus, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Doon sa 1 Corinthians 15:20 to 23, makikita natin ating i-review na kung walang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan ng pananampalataya. Ba? Sabi dun kung sa buhay lang tayo umaasa na walang pagkabuhay na maguli, ay tayo higit nakahabag-habag, parang nagpakapagod tayo ng walang kabuluhan. Diba? Datapot si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya'y naging pangunahing bunga ng nangatutulog. So, mapapansin ninyo yung pangunahin, first fruits of them that slept. At ang slept na tinutukoy dyan ay ang isang tao na kay Kristo natulog lang, no? Natulog lang at inantay nila yung sila ay magising. At ang pangunahing bunga sa pagkagising ay si Jesus. Diba? First fruits of them that slept. Kaya dyan ay malinaw na ipinapakita na ang pagkabuhay na maguli na pangunahing bunga ay hindi yung physical. Sapagkat hindi isinasama dyan yung mga namatay na talagang wala kay Kristo o wala sa Diyos. Yung mga namatay na yung kanilang espiritu ay patay, ay talagang eternal ang kanilang kamatayan. Pero yung mga namatay in the physical ay namatay lang sila sa physical at nag-antay sila na sila'y magising at yun ay ang kanilang spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Diba? Doon muna sa 19, sabi, kung sa buhay lamang na ito nagsisiasa kay Kristo, yung kung wala raw pagkabuhay na mag-uli, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo lahat sa mga tao ang lalong kahabag-habag. Kawawa lamang yung mga Kristiyano kung walang pagkabuhay na mag-uli. Tigilan na natin ito, sabi nga, buti pa tigilan na natin ito, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. So, ang pinaka-essence, tandaan ninyo, ang dahilan kung bakit tayo nanampalataya, kung bakit tayo sumasamba kay Kristo, hindi sa material na bagay na pangangailangan. Hindi para makarao sa buhay lamang sa lupang ito. Kuha nyo? Kasi yung mga hindi naniniwala kay Kristo, nag-strive sila sa pangangailangan din sa lupang ito at nagiging successful din sila. So, ito'y isang maliwanag na ipinapakita sa atin na talagang spiritual ang ating pangakong tinanggap na pagpapala sa buhay natin. Di ba? Malimit kung maging example po yung ibang mga bansa, lalo na yung Japan. Marami sa mga Hapon ay atheist, hindi naniniwala sa Diyos, pero very successful ang kanilang pamumuhay na aspeto sa physical aspect ng buhay. Successful sila kumpara sa bansa natin na Christian nation among Asia. Makikita natin na sabi niyan, kung sa buhay lamang na tayo dito tayo umaasa, tayo ang kahabag-habag. Kung dito ka lamang sa physical, kung wala pa lang pagkabuhay na maguli, kahabag-habag tayo. Dahil napag-iwanan tayo. Kung sa physical level, ang blessing ng buhay. So, sana makita niyo yung pinaka-logic noon na kung sa buhay lamang ito, sa lupa, tayo umaasa sa physical blessing at walang pagkabuhay na mag-uli. At hindi naman po pwede na ang resurrection tinutukoy dito ay sa physical din. Dahil doon sa 20, siya yung pangunahin bunga ng pagkabuhay na mag-uli. Mas merong nauna na nabuhay na mag-uli in the physical sense. Di ba? Hindi si Kristo ang pangunahing bunga ng pagkabuhay na mag-uli kung ang pag-uusapan ng pagkabuhay na mag-uli ay sa physical. Dapat ito yung ating maliwanag na depensa. Kasi naalala ko, may nag-anyaya sa akin para sirain ang aral natin kung bakit sila hindi nag-a-agree sa aral na ang resurrection, ang blessing ay spiritual. Dahil may sinasabi daw na kung papaanong si Kristo ay binuhay na mag-uli sa mga patay, ay gayon din tayo bubuhaying mag-uli. Okay? Tama nga naman. Madadala ka na, oo nga no, si Jesus mula sa pagkamatayang physical, binuhay din siya sa physical. Pero pag kinuha mo na magkakaroon ng kontradiksyon, itong sinasabi na siya yung pangunahing bunga, magkakaroon ka ng error dahil hindi siya ang pangunahing bunga ng resurrection sa physical. Tama po ba? Sino ang mga pangunahing bunga sa physical? Merong nauna si Lazarus, yung dalagita, diba? Na anak ng isang leader sa Israel. Sa panahon ni Elijah, yung bata ay binuhay niya. So maraming naunang resurrection sa physical. Kaya yung sinasabi na siya yung first fruits of them that slept ay medyo magkakaroon ng malaking confusion doon. Mababangga mo yan.
Dahil si Kristo ang pangunahing bunga. Ngayon, ano naman po yung sagot? Bakit siya ang sinasabi natin na nabuhay din siya sa physical? Kaya marami ang naniniwala ang resurrection ay physical. Basahin natin yung Matthew chapter 12 from verse 38. Sabi doon po ay, nang magkagayon ay nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseo. Ito yung mga leader ng mga relihiyon doon, panahon na yon, na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Ganyan ang mga Israelita. Lagi silang naghahanap ng tanda. Bago sila maniwala, kailangan muna nila ng tanda. Sign. Siya'y sumagot, 39. Sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalong niya ay humahanap ng isang tanda. Oo nga naman, kasi sa dami na ng mga tandang ibinibigay sa kanila, andun pa rin yung nire-reject nila si Christ. Di ba? Dapat hindi nila nire-reject si Christ kasi marami na siyang mga ginagawang tanda. Hanap pa rin sila ng hanap ng tanda. Kaya sabi diyan, isang lahing masama, mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda. At hindi siya bibigyan ng anumang tanda kung hindi ng tanda ng propeta Jonas. Yan. Yung sign of Jonah ang ibibigay sa kanila. Bakit? Ba't na sinabi yun? 40. Sapagkat kung papaanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa. Ayun. Na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Di ba? So, ibig sabihin, yung sign of Jonah ang ipapakitang tanda sa kanila. Kung tutuusin, yun yung pinaka-ultimatum. Kasi nga, ayaw nilang maniwala na si Jesus ang may dala ng pagkabuhay na mag-uli, na kanilang inaasahan na siya ang Kristo, pero di po ba malimit nila itong nire-reject at hindi sila naniniwala. Kaya ang pinaka-ultimatum na tanda, wala nang iba kundi yung sign of Jonah, na kung papaanong si Jonah sa tiyan ng balyena ay namalagi ng 3 araw at 3 gabi, ganun din ang anak ng tao, si Jesus, na nasa ilalim ng lupa, matay, yung kanyang physical, ay 3 araw at 3 gabi at pagkatapos siya'y nabuhay na mag-uli. At makikita natin, nung siya'y nabuhay na mag-uli, nagpakita siya sa kanila. Una doon sa mga babae hanggang sa kanya mga alagad. Nagpakita siya na siya ay nabuhay na mag-uli para lubusan silang manampalataya na totoo yung kanyang sinasabi. So yung sign of Jonah, kailangan niyang mabuhay sa physical para lamang doon sa kapakanan ng mga Hudyo na laging humahanap ng tanda at para sa kanyang mga alagad para sila'y sumampalataya ng lubusan. Sign of Jonah. Kaya makikita natin yung physical resurrection para sa mga nation Israel na naghahanap ng tanda. Kasi kung wala silang makikita ng physical na tanda, di sila maniniwala. Pero bagaman ginawa nga ni Jesus, pero alam ni Jesus, kaya tinawag niya na lahing masasama. Ano yung kasamaan nila? Unbelief. Ayaw manampalataya doon sa Panginoong Hesukristo sa pagkakataon na yun. So yun po, malinaw yung ating paninindigan na ang resurrection is spiritual. Tuloy natin yan. 1 Corinthians 15:21. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao dumating ang kamatayan kay Adam, first Adam. Sa pamamagitan din naman ng tao, yung last Adam, si Jesus Christ, dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, yung tiniyak sa verse 22, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. 23. Datapot ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Okay, saka darating yung wakas. Sa panahon nila, malapit na yung wakas. Yung sa kanyang pangalawang pagbabalik, yun ang full manifestation ng resurrection ni Christ. At para sila ay manampalataya. Makikita po natin, yan din po yung lumalabas na the Alpha and the Omega. Siya ang pasimula at siya rin ang wakas. Ang tinutukoy po na pasimula ni Jesus at Alpha, hindi po sa physical ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy po doon ay yung sa pangunahing bunga. Kasi yung first Adam, yun po ang sa physical, si Adam. Siya yung ang daladala ay may kamatayan. At siya, sa kanya rin ang naging dahilan ng kamatayan. Pero si Christ in the Spirit ay
siya po ang pagkabuhay na maguli. Kaya siya po yung Alpha, pangunahin, pasimula, at siya rin ang Omega. In creation, sa creature, yung dahil sa resurrection ni Christ, sa pagkabuhay na maguli ni Christ, ay tayong lahat ay naging new creature. Yung mga believers, new creature in the Spirit. Pero nung araw, lagi nating ini-interpret yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lagi nating ini-interpret, ina-apply agad natin sa physical, yung ugali, yung behavior. Kung dati kang chismoso, ngayon hindi na, vlogger ka na. Upgrade na raw. Hindi po doon ang application nun. If anyone is in Christ, he is a new creature. Yung dati daw mga bagay, kung daw dati ikaw ay lasenggo, ngayon, nagtatago na. Hindi na nagpapakita. So, hindi po doon ang application. Kasi yung nature ng tao, yung nature ng laman talaga siya, carnal talaga siya. Although, napag-aaralan ng tao na ma-regulate niya yung kanyang carnality, yung nature ng laman, napag-aaralan naman yan. Pag sinabi ng doktor, pag hindi ka tumigil sa kaiinom mo at paninigarilyo mo, madadali buhay mo. Siya, magbabago yun. At minsan, pag nakita niya, sobrang tabanan ng kanyang katawan. Pangit na yung aking, magdidisiplina yon. Anong gagawin nun? Magdedieta yon. Pagkatapos nun, wow, laki nang nawala sa akin. Tapos, bibira na naman yung nature ng laman. Pwede na ulit akong kumain. So, ibig sabihin, yung nature ng flesh, ng laman, ganun talaga siya. Hindi 100% mo siyang mababago. Mareregulate mo siya, madidisiplin mo siya. Depende sa desisyon ng isang tao. Kahit hindi siya Kristiyano. Totoo ba yon? Totoo yon. Kaya yung if anyone is in Christ, he is a new creature, hindi yung tumutukoy sa ugali, sa behavior. Ang tinutukoy nun ay kapag nanampalataya ka sa bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nanampalataya ka na born again ka, na resurrect, yung patay mong espiritu ay isinilang, raise up, Ephesians 2:1 muna. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins. At kayo'y binuhay niya. Sinong kausap dito ni Pablo? Mga mananampalataya in that time, mga taga-Epeso, nasabi, kayo'y binuhay niya. Buhay po yun, yung mga kausap niya, mga Kristiyano. And you had he quickened. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay pa. So ano yung patay sa kanila? Physical o spiritual? Spiritual. Kasi napapakinggan nila si Pablo. Kausap nila si Pablo. At ang sabi ni Pablo, sinulatan sila ni Pablo, kayo'y binuhay niya nung kayo'y mga patay dahil. Ayun, yung patay dahil sa inyong mga kasalanan, yun po'y spiritual death. At dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya sabi nung verse 5, bagamat tayo, even when we, sinama na niya sarili niya, kasama doon sa mga kausap niya, even when we were dead in sins, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, nung hindi pa sila nananampalataya kay Kristo, nung hindi pa sila nananampalataya sa ginawa ni Kristo, na sa gospel, siya'y napako, namatay at inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y binuhay na mag-uli, no? Nung hindi pa sila naniniwala doon, patay sila. Bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay. O diba? Tayo'y binuhay, nakalakip, or kasama ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ang kaligtasan po ay spiritual death. Mula doon sa kamatayang spiritual na minana ng lahat ng tao sa pagbagsak ni Eva at ni Adan. So, kailangan maliwanag din na ang kamatayan ni Eva at ni Adan doon sa Genesis, nung kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, namatay sila. Sabi, on the day that you will eat that, you will surely die, sabi doon sa Genesis. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Ang tanong, nung kinain ba ni Eva at ni Adan, namatay ba sila sa physical? Di, buhay pa sila. Pero tiniyak ng Bible na sa araw na kanin nila yon, mamamatay sila. At yun ay minana ng lahat. Dahil sa kamatayan ng isa, naghari sa lahat ang kamatayan. Sa kamatayan ng unang Adam, naghari ang lahat, sa lahat ng tao, universal, ang kamatayan. Anong kamatayan yon? Spiritual. Diba? Kaya ang tao na hindi born again, meron siyang dalawang kamatayan. Dapat maliwanag din ito. Ang isang tao na hindi born again, meron siyang dalawang kamatayan. Mamamatay ang kanyang physical. Unang-unang namatay sa kanya, yung kanyang espiritu.
Patay na ang kanyang espiritu. Tiniyak naman ni Jesus yun, di ba? Merong mga nagsasabi na, sasama po ako sa iyo. Pero papaalam muna po ako, meron kaming patay. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga sariling patay. So buhay, pero patay ang espiritu. Kaya idinideklara ni Jesus na siya yung pagkabuhay na maguli sa una sa mga Hudyo at kinakailangan sila isilang na muli nung na-encounter niya si Nicodemo. Maliban ang tao, ipanganak na muli in the spirit yon. Kasi ang ipinanganak sa laman, hindi po naintindihan ni Nicodemo, kinakailangan bang bumalik muli ako sa bahay bata? Ang pagkaunawa niya ay physical, pero ang sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman. Pero ang ipinanganak sa espiritu, huwag kang magtaka. Kinakailangan kayo'y isilang na muli. Bakit? Patay ang espiritu ng tao. At doon tayo iniligtas. Doon iniligtas ang sangkatauhan sa spiritual death. At mabubuhay lang na maguli ang isang tao, yung sinasabing, bagamat tayo mga patay, subalit tayo binuhay, kapag sila'y nananampalataya kay Kristo. Kaya sabi doon, sa Ephesians chapter 2:5, ang sabi doon, bagamat tayo ay mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip kasama. So inilakip tayo, ang lahat ng tao, dito ko nga sinasabi na dito pantay-pantay lahat. Walang favoritism, kahit ano itsura mo, kahit ano standard ng buhay mo, kay professional ka o hindi ka professional, dito walang mamapuri. Ang Diyos ang matataas at mapupuri. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, walang itinatangi ang Diyos. Sapagkat ang blessing is spiritual. Sa espiritu, hindi sa physical. Kay magandang lalaki ka, kay pangit ka, magandang babae ka, kung ano man ang kapintasan, ano man ang katangian mo, sa mata ng Diyos, wala siyang pinipili. Ha? Sabi ko nga last Sunday, kay habulin ka ng babae, o kagaya ko nahabulin din ng mangutang, ng inutangan pala, pare-parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Na ginawa tayong espesyal. Inilakip tayo dito sa kanyang pagkabuhay na maguli. Nung raise up siya, di ba? Si Christ sa krus, ipinako, 1 Corinthians 15:1-4, siya ay namatay, died. So, siya ay buried, inilibing, at siya ay nag-resurrect after ng 3 days. Di ba? So, yung tatlong ito, crucified at saka died and buried, ano ni-represent sa tao? Yung kanyang outward man, physical. Dahil yung outward man, ayon sa gospel, sa Romans 7:17 and 18, ay merong sin in the flesh. Kaya malimit yung sinasabi na dapat ma-master natin ito, maintindihan natin. Ito yung noun na kasalanan, di ba? Na nung dumating yung law, ay nagbigay ng power doon sa sin. Nung dumating yung kautusan, ay na-revive yung sin, nabuhay yung kasalanan, nananahan sa laman, at ako'y namatay. Ano yung namatay sa tao? Yung kanyang spirit. Kasi yung law, knowledge of good and evil. Yun yung law. Yun yung fruit ng knowledge of good and evil. Hindi po yung literal na bunga ng punong kahoy. Dahil knowledge of good and evil. Na nung kinain, nung pinaniwalaan or doon dumipende yung isipan ni Eva at ni Adan, sila'y namatay. Namatay yung spirit. Bunga nung law, dahil nabuhay yung sin in the flesh, dahil ang kabayaran, ang sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Yung death, yun yung penalty. Pag sila'y nagkaroon ng transgression nung kinain nila. So, ganoon ang kalalagayan ng tao. Diba? So, yung outward man na merong sin in the flesh, yun yung evil na sinasabi sa Romans 7:19. For the good that I would, I do not. Yung mabuti na gusto kong gawin, yung sinasabi ng law na yung mabuti na dapat kong gawin, sabi diyan, hindi ko magawa. But the evil which I would not, yung masama na dapat hindi ko ginawa, that I do, ang siya kong nagagawa. 20. Now, if I do that I would not, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, it is no more I that do it. Hindi na ako ang gumagawa nito. Kundi ano? But sin that dwelleth in me. So, mayroong sin na nagdo-dwelleth sa flesh, that is in my flesh. Sabi, tingnan natin yung 17:18. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 18. For I know that in me, that is in my flesh. Di ba ang liwanag dyan? Yung sa kanya daw laman, ay walang tumitirang mabuti. For to will is present with me. Yung pagnanasa na gumawa ng mabuti, nasa akin, but how to perform, pero yung gawin yon, that which is good, I find not, hindi ko magawa. Kaya yung sinasabi sa 19, hindi na akong gumagawa nito. Kung ang ginagawa ko, na dapat mabuting gawin ko, ay hindi ko nagagawa, at yung masama na dapat kong wag kong gawin ay siya kong nagagawa, hindi na akong gumagawa nito. Ano sabi ng verse 20?
kung hindi yung kasalanan. It is no more I that do it, but sin that dwelleth in me, that is in my flesh. The evil that is in me, that is in my flesh. So yung masama talaga, yung evil talaga, nasa flesh ng tao. Nature na ng laman, yung mga nasa nung laman, naka-implant na po yan sa tao. Kaya yung sinasabi ng Psalms 51:5, sabi niya, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Nasa sinapog po ng panantiyan, ipinaglihi na siya sa kasalanan. Habang nabubuo sa womb ng isang nanay, ang baby, nabubuo yung laman, ando na yung sin in the flesh. Kaya yung bata, pag lumalaki na, sa umpisa, kahit tumakbo siya ng hubo at hubad, wala siyang mali siya. Pero pag pinaalam na sa kanya, masagwa, hindi maganda, hindi mabuti, na ikaw ay hubad, sa unti-unti na siyang hindi mo na mapatakbo ng hubad dahil may mali siya na, meron na siyang consciousness. Ganon din po tayo. Nung nalaman natin yung mabuti at masama, which is the law, pero ang law naman is good. Sabi ng Romans 7:12 and 14, the law is good, the law is just, the law is holy. Mabuti yun, nature yun ng Diyos. Wherefore the law is holy and the commandment is holy and just and good. Pero ano sabi ng 14? For we know that the law is spiritual. Spiritual pa nga eh. Pero ang problema ng tao, but I am carnal. Kaya wala magmamalaki. Walang makapagmamalaking tao. Sold under sin. Alipin ang tao ng kasalanan. Bakit? Kasi ang nature ng laman, talagang makalaman siya. Kaya hindi niya kayang tuparin yung law, yung kautusan. Kaya, ano solusyon ng Diyos? Romans 8:3. For what the law could not do, yung hindi magawa ng law para mapasunod ang tao, in that it was weak through the flesh, dahil mahina ang law para matupad ng flesh, kasi ang kahinaan nga ay nasa laman. It was weak through the flesh. Anong solusyon? God sending His own Son. Ayan. In the likeness of sinful flesh. Kaya kinuha niya yung kasalanang nature ng tao sa kanyang laman. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, para sa kasalanan, ano ginawa? Condemned. Kaya nagkasugat-sugat ang laman ni Jesus. Nirepresent niya yung kahinaan ng outward man ng lahat ng tao. Kaya dito makikita mo, walang itinatangi ang Diyos. Sino ka man, isama mo sarili mo dyan. Yung sinasabi sa Romans 6 na count yourself. Ibilang mo ay yung sarili sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, ibilang natin yung ating, dahil yung kanyang pagkapako, yung kanyang kamatayan, at yung kanyang pagkalibing, nirepresent yung sinful flesh, yung sinful nature, yung body of sin, which is the outward man ng tao, doon sa krus. Ang relate niyan yung 2 Corinthians 5:20-21. He who knew no sin became sin. Siya na walang kasalanan, si Jesus. Wala siyang kasalanan na kagaya natin, meron tayong sinful nature na minana natin mula pa doon sa bahay bata ng nanay. Meron na tayong, si Jesus wala. Bakit? Kasi siya ipinaglihi ni Mary sa Espiritu Santo, walang gumalaw, banal ang kanyang laman. He who knew no sin became sin. Sa krus, naging makasalanang laman. Kaya sabi ng Romans 8:3, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Saan yun ang makasalanang laman? O lamang salarin. For sin, para sa kasalanan na to, that dwell in the flesh, for sin. Ano sabi doon? Condemned. Hinatulan, sin in the flesh. Sa flesh ni Jesus, nirepresent ni Jesus, kaya nagkasugat-sugat at walang anyong makikitang maganda dahil hinatulan nga noong AD 30 yung lahat ng kasalanang masama na nanahan sa laman ng tao, sa laman ni Jesus. Anong ginawa? Pinako, namatay, at inilibing. Buried for 3 days, di ba? And 3 nights. Tapos, resurrection. At nung siya'y nag-resurrect, balik tayo sa Ephesians 2:5 and 6. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay, nakalakip ni Kristo. Sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, bumangon mula sa kamatayan, para sa mga Hudyo, in the physical, para maging manampalataya sila, sign of Jonah, pero in the spirit, sa spiritual, para sa lahat ng tao na patay ang espiritu. At ang lahat ng sumampalataya na born in the Spirit. Kasi yung verse 6, sinasabi, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Sabi doon sa verse 6, and had raised us up. Katumbas po din yan ng born again. Raise us up. Binuhay na mag-uli. Ibinangong kalakip ni Kristo. At pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Di ba? Yun yung blessing na walang kapantay.
Pinakamataas na antas ng blessing. Pinaka-essence, pinakamahalaga sa ating pananampalataya. Hindi po ito dahil sa nagkaroon ka ng krisis, tapos nag-provide ang Diyos ng financial. Pangalawang bagay lang po yan. Pero maraming simbahan, doon nakapokus. Nagkaroon ng sakit sa physical, ako'y pinagaling. Pangalawang bagay lang po yan. Dahil ang dahilan kung bakit siya ay namatay para tayo ay muling nabuhay ay para tayo ay maligtas na sa eternal death, bunga ng pagkakasala ni Eva at ni Adan, at tayo ay magkaroon ng eternal life. Kaya kung ikaw ay isang totoong Kristiyano na maliwanag sa iyo ang ebanghelyo ni Kristo, ang bisa ng ginawa ni Kristo, meron ka ng eternal life, di ba? Quicken at binuhay na mag-uli na. Kaya yung resurrection, hindi na future. Ang resurrection, future sa kanila in their time. Kasi ang full manifestation nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo is nung bumagsak yung templo, kasi yun yung nagiging hadlang sa kaisipan ng mga first century believers dahil hindi nagiging maliwanag yung ginawa ni Kristo, yung handog ng katawan ni Kristo, dahil naandun pa yung templo nung panahon na yon at nag-o-offering pa ng mga hayop. Kaya yung paghahandog ni Kristo, nagkakaroon pa ng lambong, madilim pa sa kanilang isipan yung bisa nung ginawa ni Kristo. Kaya kinakailangan na yung old things shall pass away in their time. Ano yung old things? Old Testament. Yung Old Covenant Law of Moises. Hindi po yung ugali mong dati. Bakit ba natin isinasama doon yung context na yon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Behold, old things pass away. Ang magpa-pass away doon, yung luma nilang kaisipan, dahil ang isip nila nakapokus pa rin doon sa Old Covenant Law system, yung Old Covenant Law of Moises. Yung isip nila nasa luma pa. Kaya nung nakatayo pa yung templo, yun ang nagiging hadlang, hindi nila maunawaan yan. Kaya in their time, makinig kayo magaling, may mga backslider, may mga umaatras sa pananampalataya. Pag binasa mo yung Hebrew chapter 4, sabi doon, at kung ikaw ay tumalikod, hindi ka kalulugdan ng aking kaluluwa. Address po yun sa mga Hebreo in that time. Kasi nga, natetempt pa sila habang nakatayo pa yung templo na matagal nilang nakasanayan na sila ay naghahandog ng mga hayop. Kaya sabi doon sa Hebrew chapter 10, nakalagay doon ay, kung sinasadya ninyo ang inyo pang mga pagkakasala, ito, isa na namang malimit, ina-apply ito ng mga Kristiyano hanggang sa ganyang panahon. For if we sin willfully, kung sinasadya mo pa ang pagkakasala, after that we have received the knowledge. Ano yung natanggap nilang knowledge? Ito yun, na sa handog ng buhay ni Jesus, sila'y pinalaya na sa kasalanan, pero habang nakatayo pa yung templo ng Old Testament, yung physical temple, before 70 AD, mayroon pang mga naghahandog po rito. Kasi ito yung pinakapuso o heart o sentro ng Old Covenant system. Yung templo. Yun ang pinakasentro ng kanilang pananampalataya. Diyan nakapokus lahat. Andiyan ang priest, diyan naghahandog sila para mawala sila sa curse. Sa isip nila kasi, bago ito, hindi nila matanggap yan. Kaya sabi doon, mayroon pa rin mga naghahandog. Kaya sabi doon, kung sinasadya ninyo ang pagkakasala, anong pagkakasala? Nababaliwala ang ginawa ni Kristo at nagpapatuloy sila nagtitiwala sa handog ng mga hayop. Receive the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala nang haing natitira pa. Ang ibig sabihin, ang final na sacrifice, ito. Dito tayo binanal, pinatawad, nilinis, at ang sanctification is forever. Punta mo sa Hebrew 10:14. For by one offering, He had perfected. Pinasakdal na niya. Forever. Magpakailanman. Them that are sanctified. Ang mga nilinis. So, anong nilinis sa atin? Yung inward man. Yung isipan. Yung dating patay. Yun yung namatay. So, nung nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo na tinubos na tayo sa kasalanan at hinatulan na nung AD 30, tinapos na yung bisa nung kasalanan sapagkat namatay at inilibing, namatay, wala ng buhay. Inilibing, hindi mo na makikita. In the sight of God, tapos na yung kasalanan. Kaya yung sabi ng Romans 8:1, therefore, if anyone is in Christ, there is no more condemnation. Bakit wala ng condemnation? Kasi sa krus, sabi ng Romans 8:3, condemned
sin in the flesh of Jesus Christ. Good news po ba yan? Kailangan lang maliwanag sa ating isipan. So wala nang bisa ang kasalanan. Bakit maraming, at maging tayo noon, pag ikaw ay nagkasala, magsisi ka. Bakit? Kasi inia-apply mo pa rin na may bisa pa rin ang kasalanan. Wala nang bisa. Sa mata ng Diyos, in the sight of God, legit yung ginawa ni Jesus. Hinatulan, pangkalahatan, universal judgment, ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tao lamang dapat gawin, paniwalaan ang ginawa ni Kristo. Kaya, ang pinaka-essence nung pinaghirapan ni Kristo, yung sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. At siya yung pinakapangunahing bunga, first fruit ng mga sa pagkabuhay na maguli, is in the Spirit, sa Espiritu. Siya yung pangunah. He's the Alpha, ang pasimula ng bagong buhay. Amen. Alam nyo, dapat magliwanag po ito sa ating isipan. Tama yung sabi ni Pablo na ang ebanghelyo na ipinahayag sa kanya is makapagpapatibay. Yung gospel of God, mabuay kasi hindi ito na-reveal. Ang natanggap lang nila doon sa gospel of God, si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas, anak ng Diyos. Pero malabo pa yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya sa kanila, naghahandog pa ng hayop dahil hindi nila alam na tinapos na sa krus ang bisa ng nagbunga ng kamatayan. Kaya sa isang maliwanag na isipan, ang bunga ng ginawa ni Jesus ay eto, 2 Timothy 1:9 and 10. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Di ba? Na siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, but according to His own purpose and grace. Pero ayon sa kanyang layunin at sa kanyang biyaya na ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus before the world began, bago pa nagkaroon ng anumang bagay o anumang tipanan. Verse 10, kaya doon sa ginawa ni Kristo, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, dahil dito sa ginawa niya sa krus, who had abolished death, na siyang nag-alis ng kamatayan. Anong klaseng death ang tinutukoy po dyan? Spiritual. Kaya hindi na maghahari ang kamatayan. Who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Kaya kailangan maliwanag sa iyo ang gospel. Di ka na yung nabubudol. Hindi mo na sasabihin na kapag ikaw ay nagkamali pa. Kung ang isang Kristiyano nagkakamali pa rin, pero hindi naman nabubuhay sa kasalanan at hindi parang pawaldas-waldas ang buhay, no? Hindi yung pasuray-suray ka palagi sa kalye, no? Meron nag-comment doon sa bakit daw yung iba na nasa biyaya ng Panginoon lalong sumama ang buhay. Sabi ng author, hindi kasalanan ng biyaya yon. Yung tao hindi naiintindihan ng biyaya. Ang problema, yung nature niya, yung laman niya, hindi niya makontrol. Lalong parang ginagamit niya yung comfort. Ano yung comfort? Tapos na kasalanan mo, hindi ka nahahatulan, pero mali ang pagkaunawa. So yun yung salaulang biyaya. Hindi ka manghamanghang biyaya. So, nagkakamali naman tayo, okay? Hindi tayo nagko-condemn or mahatol. Pero hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Dahil ang isipan ng isang naunawaan ang biyaya ng Diyos, nasa iyo na si Kristo, ang Holy Spirit. At lagi kang puspos sa ganda ng pangako ng Diyos. Ikaw ay captive na ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Ano ibig sabihin? Nakapokus ka na, ang isipan mo, ang nagdo-dominate na sa iyong isipan ay yung mga bagay na panlangit. Although may responsibilities tayo sa laman, sabi ko nga, pag nagutom si laman, kailangan mo siyang pakainin. Pagka merong pagod, kailangan niya magpahinga. Pag minsan tayo ay naboboring, pwede ka namang mag-enjoy. Bigay din niya ng Diyos na mag-enjoy ka. Pero hindi ka nadodominate nung dikta ng lahat ng nasa ng laman. Amen? Hindi po tayo, ang nagdo-dominate na sa atin, yung espiritu. Kasi nga, yung mind natin na nag-shift na-renew na dahil napuspos ka na ng pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat ang isang mananampalataya napupuno ng kaalaman ng pag-ibig ng Diyos. Kasi para yung dikta ng laman, hindi lahat ng dikta ng laman susundin niya. Although, nagkakamali pa rin tayo. Kasi sa law, pag ikinanatili sa law, sa isip pa lang, nagkakasala ka na. Tama? Kahit hindi mo pag ginagawa, tumingin ka lamang sa isang babae na may masamang pagnanasa, kung ikaw ay under the law, ay nangangalunya ka na. Mapuot ka lamang sa iyong kapatid,
Mapupuot ka lang, hindi mo pa siya sinasaktan, wala ka pang ginagawa. Pero inis na inis ka, gusto mo tirisin, murderer ka na. Sa isip pala. Ganun kabigat ang law. Kaya tayo, tinubo sa law. Kasi kung hindi tayo aalisin sa law, ministry of death po yan. According to 1 Corinthians 3 or 2 Corinthians chapter 3. Ministry of death. At ang spirit, ministry of life, nagbibigay ng buhay. Diba? Kaya pag ikaw ay nasa law, ginagamit mo pa yung kautusan ni Moises, hindi naman tayo kasama doon. Or kung tayo ay nananatili pa sa law of conscience, ay ang mangyayari nun, may bisa pa sa iyo ang kasalanan. Nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Hindi mo naiintindihan na abolish na yung death, abolish na yung sin. Kapag abolish na yung law, dahil yun ang ginawa ni Jesus sa krus, abolish na rin yung sin, wala na rin yung penalty of death, kinuha na ni Jesus, at wala ka ng transgression, hindi na ini-impute. 2 Corinthians 5:18-20. Tingnan natin. Kapag ikaw ay nasa ministry ng Spirit, nasa ministry of reconciliation, and all things are of God, who had reconciled, nakipagkaibigan na, nakipagkasundo na, to us, reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given us the ministry of reconciliation. 19. To wit that God was in Christ reconciling the world. Pinagkasundo na ang lahat ng tao unto Himself, not imputing their trespasses unto them. So, diba? Hindi na ini-impute, ibinibilang doon sa inward man mo dahil wala nang power yung sin, inihiwalay na, iwinaksi na, sinircumcise na yung body of sin, yung sinful nature, inoperate na in the spirit. Paano inoperate? Pinatay, inilibing yung cancer sin, inihiwalay na doon sa inward man. Kaya yung inward man, secured. Hindi na ini-impute doon sa ating taong panloob, sa ating espiritu, yung trespasses. Not imputing their trespasses unto them. Diba? Dapat malinaw po sa atin yan. And had committed unto us the word of reconciliation, nakasundo na. Kaya ang Diyos, nakasama na natin. Ang dakilang pagtatalo, debate, kung ang blessing ba ay, sangayon sa Genesis chapter 12 verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. 3. Ito sinabi ng Diyos kay Abraham. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan ng lupa. Kanino sinabi yan? Kay Abraham. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Sa iyo at sa iyong binhi. Ang tanong, bakit ang pagpapala, sa totoo lang, sa ating pag-aaral, ay nasa pakikipagkaisa lamang sa ginawa ni Kristo? Ang tunay na pagpapala ay nasa pakikipagkaisa lamang kay Kristo. Yung Genesis 12:3 ay maliit na parirala lamang po. Pero merong malaki at malawak na kahulugan at dapat ingatan. Yung sinabi na sa iyo, pagpapalain ang lahat ng angkan ng lupa. Pag sinabing lahat ng angkan ng lupa, global, pang buong mundo, pang kalahatan. Pagpapalain ang lahat ng angkan ng lupa. Ang pangungusap na ito yung susi sa bawat isa po sa atin. Dahil ipinapaliwanag ng kasulatan kung papaano gumagana o kumikilos ang pagpapalang ito at hindi ito gumagana sa pamamagitan ng by race o lahi. Hindi sa pamamagitan po ng lahi o pambansang identity, lokasyon, o pampulitikang panig o aspeto. Not by race, not by national identity ba? Not by location, lugar, o political. Paano gumagana? Ito po ay gumagana lamang by union or by faith. Kasi nami-misinterpret po yung 12:3 ng Genesis. Sa panahon natin ngayon, ang iniisip nation, physical, biological na anak ni Abraham, which is questionable pa din, talaga bang sila ang tunay na Israel ngayon? Diba? Sa buong kasulatan, ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi po daw abstract. May pinanggagalingan ba ang mga ito? Unang-una, yung kay Adan, ang sabi, a matter of life and death, di ba? Sabi doon, kung sila ay susunod sa utos ng Diyos o sasaway sa utos ng Diyos, ang kondisyon, ang mangyayari is buhay nila at kamatayan, which is naintindihan natin spiritual yon. Kay Noe, iningatan sila, di ba? Sa baha. Kay Abraham, by promise. Kay David nga, yung lahi niya magiging hari.
Di ba? Pangako ng Diyos. Pero pagdating kay Kristo, ito po yung kaligtasan, pangako, inheritance, blessing. Pero ito po ay talagang nilinaw ni Apostol Pablo. Kaya ngayon, wala nang kahatulan. Sabi ng Romans 8:1, if anyone is in Christ, kapag ikaw ay na kay Kristo, so pinaka-ultimatum na blessing talaga ng pagpapala, si Christ. Amen po ba? Si Christ. Okay. Therefore now no more condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pag sinabing walk after the Spirit, sumusunod ka, nananampalataya ka sa ginawa ni Kristo Jesus. Kasi yung kanyang sacrifice is in the Spirit. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya rin ay bago ng nilalang, yung ating sinabi kanina, na pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 3. So malinaw po, yung blessing na tinutukoy doon, ang pinaka-finality is spiritual. Hindi na po nakapokus doon sa physical. Hindi na po nakapokus sa race, sa national identity, sa location, or political. Na ang nakakalungkot po nangyayari sa panahon natin ngayon, marami ay nandito. Pero wala talaga sa blessing ni Kristo, which is spiritual. Sabi ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, na na pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Di ba? So, ibig sabihin, ang pagpapala, hindi po ito, wala itong kinalaman dito. Kundi ito po ay sa pakikipagkaisa. Ang pagpapala ay automatic sa isang tao, sino ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, pag ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, blessed ka na. Sabi ng Ephesians 1:3. So, ang Genesis 12:3 ay hindi tungkol sa pagiging malapit, tungkol sa sumusuporta ka sa physical nation, sa lahi, di ba? Sumusunod ka sa agenda ng politika. Ito ay tungkol sa pakikipagkaisa. So, ang tunay na pangako ng Diyos na pinapahiwatig po dito ay hindi yung susuporta ka, kakampi ka sa isang partikular na bansa. Ikaw ay pagpapalain. Ngunit, sabi diyan, hindi ito kailanman sinabi ng Genesis 12:3. Kung ating lubusang pag-aaralan yung sinabi sa Genesis 12:3, ito'y hindi nakahanay sa lugar, nasa paligid mo, malapit sa iyo, o sa politika. Sinabi nito sa iyo, kay Abraham. At malinaw na ipinapaliwanag ni Pablo kung paano ito nangyari. Isinulat ni Pablo upang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil. Sa Galatians 3:14 ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, that the blessing of Abraham might come. So yung blessing ni Abraham na sinasabi doon sa Genesis 12:3, sabi diyan, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Di ba sabi doon sa buong angkan ay pagpapalain sa iyo, sabi kay Abraham. Ito yon, ang tunay na kinauuwian. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith, sa pananampalataya. So ang blessing hindi po sa pagsuporta sa physical nation, sa lahi, sa political identity, anumang politika, kung hindi ang blessing po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan ang paraan. Ang pagpapala ay hindi direktang nanggagaling kay Abraham, ni sa kanyang physical na mga inapo, kung hindi kay Kristo ang binhi, the seed. At nilinaw din to ni Pablo na kung sino ang makakabahagi. Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo naging anak, hindi sa pamamagitan ng pag-connect natin at pagsuporta sa isang nasyon. Ang pananampalataya ang nag-uugnay, ang pakikipag-kaisa kay Kristo ang pinanggagalingan ng tunay na pagpapala. So huwag po natin kalilimutan ito, malinaw po ito. Dito nagkakaroon ng kalituhan ang maraming tapat sa pananampalataya. Marami deboto at talagang gustong ang blessing ay makuha, kaya lang nami-misled po. Sabi diyan sa Genesis 12:3 ay nagtuturo, ang mga nagpapala ay hindi po doon sa biological lahi ni Abraham, sa politika o sa nasyon. Ngunit hindi kailanman ganoon ang definisyon ng kasulatan sa pagpapala. Maging si Jesus ay tumanggi sa pribilehiyong etniko. Bakit? Ano sabi niya doon sa kausap niyang mga Hudyo? Sa Matthew 3:9. Yung mga Hudyo
Lagi nilang ipinagmamalaki na lahi sila ni Abraham, anak sila ni Abraham, ang ama nila ay si Abraham in the physical sense. Pero ano sabi doon? Huwag ninyong isipin na masasabi ninyo sa inyong sarili, kami may amang si Abraham. O di ba? Maging si Jesus, nireject niya yung kanilang pananayuan o paninindigan. Sapagkat hindi lahat ng mula sa Israel, Romans 9:6. Sapagkat hindi lahat ng mula sa Israel ay tunay na Israel. Malinaw po ba yan? Diba? Sino ba yung tunay na Israel? Yan ang malaking katanungan. Ang pagpapala ng tipan ay hindi namamana sa pamamagitan ng ugnayan lamang. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung doktrinang iyan, yung aral na yan, hindi po naman yan against sa mga Hudyo eh. So totoo lang, sa katunayan, pinoprotektahan nito sila, yung mga Hudyo, mula sa maling katiyakan. Dahil sinasabi nito na ang mga Hudyo ay hindi inaalis. Ang mga Hentil, hindi rin naman pinapataas o parang nakapokus lang ang blessing sa mga Hentil. Lahat ay dumadaan sa iisang paraan. Sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang iisang Panginoon ng lahat ay mayaman sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sabi ng Romans 10:12. Ngayon, ito yung sinasabi ko, lahat tayo pantay-pantay. Hindi na sa lahi, hindi na by nation, no? Hindi na sa physical. Yung dangal na yan ay pantay-pantay. Yan ang katotohanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ganito po kaganda yung pagkaunawa at pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Nagtatapos ang Genesis 12:3 sa lahat ng angkan sa lupa. Physical Israel ka, kaya ikaw ay hindi Israelita, pero ikaw ay kay Kristo. Yan. Yun po yung napakaliwanag dyan. Pangbuong mundo. Mula pa sa simula, nakalaan na talagang dumaloy palabas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinabi ni Pedro, kayo ang mga anak ng mga propeta sa Acts chapter 3, 25-26. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na sinabi kay Abraham. O malinaw yan, yung sinabi kay Abraham. Ano sabi kay Abraham? At sa iyong binhi, di ba? Sino yung binhi dyan? Si Kristo. Ay pagpapalain ang lahat ng angkan. Lahat na ng angkan sa lupa. Sa inyo muna, nang itaas ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus ay sinugo siya upang kayo'y pagpalain. Una muna sa mga Hudyo. Pero dumaloy sa lahat. Mula sa kanila, pero dumaloy sa lahat maging sa mga Hentil. Sinabi ni Pedro na ang pangako ay natutupad noon sa pamamagitan ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi ipinagpaliban, hindi ginawang pampolitika, hindi by race, kung hindi ito'y sa pamamagitan ng pagpatupad ng ginawa ni Kristo at ang kailangan lang ay panampalatayanan. Kung ang pagpapala ay umiiral lamang kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa pakikipagkaisa, in union, faith, at hindi sa simpleng pakikisalamuha, kung gayon dapat nating itanong paano maaangkin ang Genesis 12:3. Kung hiwalay kay Kristo, hindi ito pinapaboran ng kasulatan. O, di ba? So, pinaliliwanag po sa atin na yung Genesis 12:3, talagang ipinangako kay Abraham sa binhi niya. Sino yung binhi niya? Si Kristo. Pero hindi talaga na kay Abraham lang. Kung hindi ang pinaka-final, si Kristo. Seed na ang pangako ay sa kanyang, hindi sa mga binhi, kung hindi sa binhi, si Kristo. Kaya, mga minamahal na kapatid, tandaan po ninyo, pinagpala na po tayong lahat. Amen? Kaya yung kaligayahan ng isang, hindi na po sa physical. Hindi ko po inaalis na maging masaya kayo kung meron kayong blessing sa physical, kung tumama kayo sa pader, kung merong malaking blessing na dumating sa inyo. Pero sana, maging maliwanag po sa atin, hindi na po ang perimeter ng blessing ay sa physical. Hindi po masamang umunlad, hindi po masamang sumagana sa buhay na to. Pero ang nais ng salita ng Diyos ay yung mag-celebrate tayo habang nabubuhay ka sa lupang ito, nagdidiwang ka, no matter what. Ano man minsan ang dumating sa buhay, kung may problema ka, may kabiguan ka, kung makita mo sa sarili mo, mayroon kang kapintasan, ba't hindi ako katulad niya? Bakit siya habulin ng babae? Ako'y habulin ng inutangan ko. Bless po ang lahat kapag maliwanag sa atin ang ginawang biyaya ni Kristo Jesus. Amen. Minsan hinahabag natin yung ating sarili. Minsan parang merong mga question. Dapat maging matatag at matibay tayo. Ephesians 1:3. Pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapala espiritual. At ang pinaka-essence ng ating pananampalataya, kung bakit tayo nagtitiyaga, kung bakit yung bunga ng Espiritu, nagpipigil ka sa sarili, pag-ibig sa Diyos,
sumasagana ka, yung mga salita niya, iibigin mo. Diba? Yan yung bunga ng Espiritu. Tandaan ninyo, ni-reject ni Christ ang Israel, walang bungang nakita. Hindi nila ibinigay yung kaluwalhatian na dapat ibigay. Sa ating panahon ngayon, walang dahilan kung bakit hindi natin ibigay sa Diyos yung bunga ng biyaya ng Espiritu Santo sa buhay natin. Amen!